Si General Torre ay isang pawn. Torre pero pawn, di ba? Di ba sa chess ang Torre, yung rook. Marami pero sila. pawn, hindi, ibig sabihin, ano lang yan eh, following orders lang yan. At siguro na-realize niya na may problema. At may problema. Attorney, bait mo kay Torre, Hindi, at naiintindihan ko yan. Sige na nga. Kasi galing din ako sa gobyerno. Pag inutos sa'yo, as a good soldier, you must obey. Diba? Sabi nga doon sa charge of the Light Brigade, Opo. theirs is not to reason why. Theirs is just to do and die. Bakit may adlib siya, attorney? May adlib siya. Hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Hindi naman kasama yun sa order. Alam mo, nasa sa kanya na yun. Alam mo, ang magdadala naman lahat niya ay ikaw eh. Hindi Yun naman lang. ibang tao. Oh, Kung gano'n ang sige. ugali mo, hayaan mo na. Kasi hindi ang may kasalanan talaga rito, katulad ng sinabi ko kahapon, ay yung Commander-in-Chief. Ayos na sana ang pangalang Marcos ngayon. Oo Yan. nga, sayang. Isusumpa ang pangalang Marcos parang pangalang Aquino. Sayang. For a long, long time. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Yung sa United Nations, kasi natutuwa ako doon sa sabi ng iba eh. Eto talaga, ewan ko, mapapailing ka na lang na hindi sana nakulong daw o inaresto si Pangulong Duterte kung naging mabait lamang siya kay BBM. Teka muna, kailan ba naging... Salbahe. Hindi, Ano? hindi. Kailan ba naging depende sa okay. pagiging mabait mo sa presidente yung pagpapatupad ng batas? Ayun. Hindi ba ang batas ay batas? Opo. Di parang inamin na rin nung nagsabi noon na kaya pinakulong siya kasi Hindi siya kakampi. galit siya o hindi siya kakampi o di kinonfirm niya na di bengansa lang yun. Ayun. Di ba? Yun ang mga tirada minsan eh. Pero pa naman, Magkamali lang. mabait ako sa presidente. Hindi ako pwedeng ipakulong. Kung nagkasala, ipakukulong. Kung hindi dapat ikulong, kahit salbahe ka sa presidente, kay mabait ka sa presidente, hindi ka dapat ikulong. At may batas eh, di ba? Diniscuss na nga natin yun. Opo. Kaya nga nag-resign eh. Hayaan mo na siyang mag-resign. Hindi naman yun ang bigger picture eh. Ay, di ba? Si General Torre ay isang pawn. Torre pero pawn, di ba? Di ba sa chess ang Torre, yung rook. Marami pero sila. pawn, hindi, ibig sabihin, ano lang yan eh, following orders lang yan. At siguro na-realize niya na may problema. At may problema. Attorney, bait mo kay Torre, Hindi, at naiintindihan ko yan. Sige na nga. Kasi galing din ako sa gobyerno. Pag inutos sa'yo, as a good soldier, you must obey. Diba? Sabi nga doon sa charge of the Light Brigade, Opo. theirs is not to reason why. Theirs is just to do and die. Bakit may adlib siya, attorney? May adlib siya. Hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Hindi naman kasama yun sa order. Alam mo, nasa sa kanya na yun. Alam mo, ang magdadala naman lahat niya ay ikaw eh. Hindi Yun naman lang. ibang tao. Oh, Kung gano'n ang sige. ugali mo, hayaan mo na. Kasi hindi ang may kasalanan talaga rito, katulad ng sinabi ko kahapon, ay yung Commander-in-Chief. Ayun. Pero nandyan na yan. May mga legal remedies naman kasi may mga gusto magdemanda, may mga Opo. lumalapit sa akin. Eto, yun nga, napag-uusapan lang namin, sinusuri namin ano ba yung mga sinasabing crimes against humanity. Kasi alam mo, sira talaga ang ulo nitong mga sinasabi natin, yung mga leftist. Na sovereignty, tayo ay dapat may kasarinlan, hindi tayo sumusunod sa mga banyaga, no to US imperialism, di ba? O pagkatapos Ginawa. nang himasok yung taga-ibang bansa rito, tuwan-tuwa sila. Di mga sirang ulo. Nakalimutan nila, attorney. Wala yung mga yan. Kasi alam mo, yung mga yan, hindi naman totoong, yung sina Teddy Casino, yan para sa mga masa. O bakit? Elitista yan eh. Sa Lasal nag-aaral yung mga anak niyan eh. O pa-English yung mga anak niyan. May mga cookies pa, may mga camping pa. Pinaglulumot tayo niyan. Sino yun? Yung cute na... Ano yun? Yung cute, Cute na... talaga? Hindi, cute siya eh. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Yung cute na, yung kanyang pwesto ngayon ay na kay Raul Manuel. Na si Raul Manuel Kabataan. cute din eh. Di ba kabataan? Cute din si Raul Manuel. Yun, yung dating sa kabataan. Sino yun? Hanapin mo nga. Matanda na ako yung cute, yung babae.
Ay. Si Raul Manuel, cute din naman. Nakakata-cute. Oo. Na-distract si Wenner, walang sound effects eh. Lagot. Walang sound effects yung punchline ko eh. Yun na. Anyway, wala yan eh. Mga ipokrito yan. Yung mga yan, namamatay yung mga estudyante, nagre-recruit sila ng mga estudyante para makipagpatay sa mga sundalo. Sila, pabaka-bakasyon sa Europa, yung Opo. kapatid nila nag-aaral sa Europa. Yun ano ba yun? Yung may bigote, ano pangalan nun? Yung mukhang kontrabida sa pelikula. Sino yun? Sarate. Sa abroad nag-aaral ang anak nun. Galing. Makatapos, makamasa, pinagluluko tayo ng mga yan eh. Anyway, eto pa, pinagluluko tayo. Yung sinasabi nilang crimes against humanity, may problema dyan. Dyan yung nakikita kung dapat talaga na tayo ay nag-withdraw sa Rome Statute kasi talagang ang daming criticism dyan sa ICC. Ito ay ginagagamit kasi sa politika. At ang dami na nagsasabing nawe-weaponize yung ICC laban sa mga tao na pinupolitika. Okay, tama to ha. Kung babasahin nyo yung Rome Statute, ha? Ito ang sinasabing crimes against humanity. Ha? Okay. At para maintindihan ng mga tao ng bayan, ay ating isasalin sa wikang Pilipino. Kasi hindi naman lahat abogado. Take it away. Oo, kami lang namang nagpumasasabar ang abogado at si honorary from Google University, si Dan Fernandez. Yan, Pagpasalamat ka sa akin, Dan. Nangungulelat ka na sa survey. Binabanggit ko pangalan mo, sumisikat ka, at least naaalala ka ng mga tao. But for the wrong reasons. Eto. Ang requirements. Article 7 Paragraph 1 ng Rome Statute, ito yung charter ng ICC. Opo. A widespread or systematic attack against a civilian population. Malawakan at sistematikong pag-atake sa isang populasyon, sa buong populasyon. Hindi lamang sa pinili Sa ng mga isang tao. tao lang. Okay. A state or organizational policy directing the attack. Merong polisiya, opisyal na policy ang estado na isang partikular na segment ng population o isang buong populasyon. Halimbawa, isang religious group o tribo. Opo. O acts such as murder, extermination, or torture. Pagpatay, pagpuksa, yung pagpapahirap, torture. Ito yung mga example, yung sa Darfur, yung Rwandan genocide. Sa Rwanda, yung gobyerno pinagpapapatay yung miyembro ng isang tribo dahil lamang sila ay miyembro ng tribong yon. Alam natin yan, di ba? Yung tribo na yon. Whether ikaw ay may kasalanan o wala, basta ikaw ay miyembro ng tribo na yon, Yari ka, papatayin ka. Ang pinakamagandang example na makaka-relate ng lahat doon ng panahon ng Germany. Opo. Di ba? Basta ikaw ay Hudyo. Okay. Kaya may kasalanan ka o wala, ikaw ay pinapadala sa mga kulungan at doon ka namamatay ng gutom sa pagpapahirap, forced labor, etc. Dahil ikaw lamang ay Hudyo o miyembro ng tribo. O sa Malaysia natatandaan nyo, nagkaroon ng parang hate crimes sa mga Chinese. Mga Chinese ka. Basta Chinese ka. Binubugbog ka, pinapatay ka. Pero wala namang state policy na nakita. In fact, pinigil ng state. Yan. Ganun po yan. Dahil ikaw ay miyembro lamang ng isang relihiyon o isang ethnic group. Yun po ang crimes against humanity. Ito, ano bang tinarget ni Pangulong Duterte? Siya ba ay nag-target sa'yo dahil ikaw ay Muslim? Hindi po. Hindi. Dahil ikaw ay Katoliko? Hindi rin. Dahil ikaw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi rin. Dahil ikaw ay Jehovah's Witness? Hindi rin. Ang kanyang ginawang policy is laban sa droga. Which is a legitimate state policy sapagkat krimen po ang droga. Meron tayong mga batas na nagbabawal sa droga. Hindi lamang sa possession, yung pagkakaroon mo, hawak mo ang droga. Hindi lamang sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa
pagbebenta, trafficking ng droga. Opo. Tinarget niya yung mga individual, yung mga crime lords, yung mga pusher. Yun ang tinarget. O yung Tama. tukhang, hindi naman pagpatay yung tukhang eh. Pagkatok lang yun. Pagkatok lang yun eh. Yes. Kumusta kayo dyan? Baka naman wag ka, Opo. di ba? O paalala lang yun. Yung mga namatay na A chance. sinasabi nila, di ba sinabi ng laban? Aha. Di ba sinabi ng laban? Totoo po yun. Nanlaban talaga. Na sinasabi nila, gawa-gawa lang. Patunayan nyo na gawa-gawa lang in a court of law. Katulad ng nangyari kay Kian, napatunayan na hindi pala talagang drug pusher. Nakulong yung mga pulis. Ngayon, hindi natin siyempre may iwasan. Paminsan-minsan may nag-aabusong mga pulis. May casualty. Pero yung ganong abuso, isolated incidents of abuse. Yes. Yan po ay hindi state policy. Humanap kayo ng state policy. Yung nakuha nila sa Quadcom na isang testigo, hindi sufisyente yun. Because these are crimes. This must be proven beyond reasonable doubt. Katulad yan sa Mexico. Sa Mexico, nagka-anti-crime drive doon. Yung Pangulo ng Mexico. Yung si President Calderon. Felipe Calderon. Ginaya niya tayo? Hindi. naman. Una pa yun. Nauna pa sila. Kasi talagang noon, under pressure from the US. Kasi, di ba, ang US shares a border with Mexico. Tatawid ka lang sa Rio Grande. Opo. Nasa Mexico ka na. Tatawid ka pabalik, nasa Amerika ka na. Kaya ang daming illegal immigrants na Mexican tumatawid. Di ba, may mga tinatawag parang yung mga parang escort. Opo. Tumutulong silang mag-immigrate. Yun ang mga galit na galit si Trump. Binabayaran ko Binabayaran para makatulong na illegal immigrants. Nakatabi. Okay. Nagalit ang Amerika na pressure ang Mexican government. Ang mga droga rito sa Amerika, nasisira ang buhay ng mga Amerikano dahil sa mga droga galing sa Mexico. Ayun. Na yung iba naman, galing naman sa Colombia. Okay. Ilan ang patay doon? Documented 120,000. Dahil nag-crackdown talaga ang gobyerno sa mga drug lords. It's true. Bakit hindi dinidemanda si Felipe Calderon? Ba't hindi dinidemanda sa ICC? Dahil lehitimo pong adhikain ng isang estado na puksain ang droga sapagkat ang droga ay masama. Yes. Meron ba nagsasabi rito na hindi masama ang droga? Yan, si Thaksin Shinawatra sa Thailand, nagsagawa din niya ng malakihang anti-drug campaign. Opo. 10,000 at ang namatay or more. Bakit hindi idinimanda sa ICC? Iyan ang mga sinasabi natin kasi lahat ng estado ay may legitimate na power na puksain ang kriminalidad. Kung may namamatay, ganun po talaga. Sindikato yan May casualty talaga. anak ng pating naman kasi itong mga bleeding hearts liberals. Sino ba yung kalaban? Ang kalaban mo ba mga Jane Walker? O yung nagtitinda ng SIM card na illegal? Drugs. Bilyon-bilyong piso ang nakasalalay dito sa drugs. May mga kartel dito, may mga sindikato, armado. Tapos, imposibleng walang mamatay kasi although tinatry naman na walang mamatay, imposibleng walang mamatay, naglalaban Pero attorney, paano yung mga pinatay ng mga drug addict? Yun nga ang sinasabi ni inosente. Cathy Binag. Yung maganda yung puntos ni Cathy Binag, bukod sa maganda si Cathy Binag. Yes. Na-meet ko napaka-cute. Sabi niya, yung mga pusher, yung mga drug lords, voluntary, pinili nila yung buhay na yan na sila ay maging drug lords, maging pusher, bago magagalit sila pag pinapatay sila. Maging addict. Yung naging biktima ng addict, Yun nga ginahasa, pinatay, ninakawan, di ba, sinaksak. Opo. Hindi nila choice yun. Biktima sila, ayaw nila yon. Correct. To put it in another way, alam mo, nung 6 years ako nagtrabaho kay Mayor Lim. Opo. Anti-drug din yan. Actually, yan ang origi na Dirty Harry. Sabi, hindi naman napatunayan, na yung mga napapatay daw ng mga drug pusher sa Maynila na sinasabit sa poste na may karatula,
drug pusher ako, wag tularan. Si Mayor Lim daw may gawa nun. Pero hindi na mapatunayan. Walang nakakakita. Pero pag siya ay tinutuligsa, oy, violation ng human rights yan, yung ginawa namin. Yung pag may na-aresto na pusher, yung bahay nilalagyan namin ng spray paint. Warning, a drug pusher lives here. Kayo pala yun. Criminal case number. Oo, kami yun eh. Dinimanda kami nitong mga bleeding hearts liberals, yung mga iniiyakan yung mga kriminal, hindi iniiyakan yung mga biktima. Ganyan yung mga kabataan, akbayan, lahat iniiyakan yan yung mga kriminal. Hate campaign. Yung mga biktima, hindi nila iniiyakan. Iniiyakan nila. Yung mga kriminal, yung mga sundalo na napapatay ng NPA, mga pulis na napapatay ng NPA, may mga pamilya, hindi nila iniiyakan yun. Wala silang pakialam doon. Kasi Franz Castro, That's true. diba? Child abuse, yung mga minor ni-recruit, hindi nila iniiyakan yung mga pamilya noon. Iniiyakan nila yung mga pumapatay sa pulis. Yan ang style noon. Yan ang mga kakampi ng kasalukuyang gobyerno. Diyan pa lang makikita mo na yung moral bankruptcy ng ating pamahalaan. Sabi ni Mayor Lim, human rights kayo ng human rights. Sabi niya ron sa mga nagdidibanda sa kanya. Paano yung human wrongs na nangyari, na ginawa doon sa mga biktima? Hindi nyo naisip yon? Correct. Balanse, hindi pwedeng puro human rights. In fact, yung brother ko po, napatay ng addict. My Ito brother pa. itself. Ito pang isang kasiraan ng ulo na argumento. Yang si Linda Humilia Abalos. Sabi ba naman, iniisip nyo yung due process rights, constitutional rights ni Duterte. Paano yung constitutional rights yung napatay? Ganun ba? So pagka ikaw ay lumabag ng karapatan ng ibang tao, hindi nagagalangin ang karapatan mo. Ganun ba ang isang civilized society? Anak ng pating talaga. Alam mo, pagka ganyan ang mentalidad, hindi mo malaman kung matalino o baliw eh. Patras. Hindi mo ginagalang. Di tama yung sinasabi. Di kung yun ang reason, di tama lang na pagpapatay yung mga drug addict without due process. Kasi wala naman due process nung pinatay din nila yung mga biktima eh. Ganun bang society? Pag ako lumabag ng karapatan mo, lalabagin mo na rin ang karapatan ko? Anong kalokohan yung pinagsasabi? Pero attorney, kapag... Alam mo, marami dito sa Pilipinas, akala mo matalino, pero kamoting kahoy na may ulalo eh. Okay. Pero attorney, kapag congressman na, hindi na makukulong dahil kahit convicted siya, ganun ba dito? Hindi. Yun naman kay Castro, may apila pa naman. Pero convicted siya. Yan ang sinasabi ko, double standard. Eto convicted, nasa kongreso dahil kakampi nila. Si Teves, akusado pa lang, wala pang conviction, pinatalsik nila. Anong kasalanan? Nagsayaw daw na naka-shorts at nakasando. Kasalanan ba yun? Maganda naman ang katawan ng tao, buff na buff baka naiingit yung mga ibang tao kasi puro mga butod sila eh. Ayun ba yun? Ay, nako. Ang lalaki ng tiyan nila di ba? Ay, nako naman, buhay ito. Anyway, marami tayong mga problema sa bansa natin. Attorney, kailangan baguhin mo. Hindi mo mababago lahat. Ang mangyayari kasi dito, napakasama nitong ginagawa nila. Na anti-drug campaign, gagawin mong crimes against humanity. Alam mong psychological effect dito, baka hindi nila nalalaman. Ang psychological effect nito ay matatakot na yung mga law enforcement authorities na magpatupad ng mga batas laban sa droga, lalo na kung medyo may engkwentro at baka patay sila. Pababayaan na nila eh. Bakit? Baka ma-crimes against humanity. Oh my God. Tayo. Okay. Eto sample Kaya sabi ko, wala namang problema sa atin. Pangalang Marcos naman ang nakataya rito. If he's going to become as notorious as Aquino, problema niya yan. Dala ng mga anak at apo niya yung Marcos na pangalan Kita mo anong nangyari sa Dingvaxia. Bakit ang daming ayaw magpabakuna ngayon? Dahil para sa dengue, dahil natakot sa Dingvaxia, ang daming namatay. Opo, the result is wrong. Yung mga akusado dyan, nandyan sa Kongreso. Di ba? Nandyan, namamayagpag. Ganon din po ang nangyari dito. Kasalanan ni Aquino kung bakit ayaw magpabakuna ang mga tao. Ngayon, kung ayaw nang magpatupad ng pulis ng mga anti-drug campaign, kasalanan ni Marcos Jr. kasi tinakot niya, baka ako ay maging
maakusa ng crimes against humanity kung ako ay papatay ng drug pusher dahil manlaban. Sapagkat napakaingay ng mga tao, yung noisy minority na sinasabing, basta may napatay na drug pusher, hindi nanlaban yan. Execution yan. Ayun, sige. Alam nyo, na ligtas na sana tayo sa pagiging narco state kung may continuity lamang si Pangulong Marcos. Totoo. Pero ngunit, katulad ng sabi ko, bago tayo mag-break, yan ay siya ang magdadala. Dadalhin ang apo niya. Ayos na sana ang pangalang Marcos. Ngayon, yan. Isusumpa ang pangalang Marcos parang pangalang Aquino. For a long, long time. Mali naman talaga. Yes. Alam nyo, yan ang sinasabi ko, Manang Jubes. Pwede pala yun? May mga ganyang mensahe na subliminally parang nanonormalize ang droga. Unang-una, sinasabi ni Marbil. Kasama yan ang buhay. Hindi lahat ng gumagamit ng droga ay kriminal. Diyos ko po, alam nyo, nasa batas po yan na pagka ikaw ay gumamit ng ganitong klaseng mga drugs at ikaw ay walang prescription, illegal possession of drugs yan. Tama. Oo. Paano? Shabu, gumamit ka na shabu, hindi ka kriminal? Minilalabag kang batas eh. Lahat ng lumalabag ng batas ay kriminal. Ano man ang mentalidad kasi talagang masisira ulo mo rin sa gobyernong ito eh. Babago. Number 2, tama. yung si Mabilog, binigyan ng pardon. Wow, patay. Anak ng teteng, bago yung mga kaso kay Garin, pinadismiss ng DOJ. Anong mensahe nito? Basta kakampi ka ng administrasyon. Kahit anong kasalanan mo, okay ka. lang. Tama bang mensahe yan? Kahit droga ang kasalanan mo. Kapag ikaw ay kampi ng administrasyon, baliwala yan. Anong mensahe niyan sa mga pulis? Tingnan muna natin bago natin tablahin yan. Baka kakampi ng administrasyon yan, tayo pang mapahamak. O, di ba? Yan ang mensahe niyan. Subliminally, kung hindi man direkta, unti-unting pumapasok sa utak ng ating mga kababayan. Eto naman palang gobyernong ito ay hindi masyadong mahigpit sa droga. Magdroga na tayo. Mag-push na tayo. Total, takot na yung mga pulis ngayon eh. Patay tayo. Ino mo kung sino pa yung lumaban sa droga, yung pa inaresto ng pulis, si PRRD. Yung inaakusa, naaakwit. Si De Lima, naakwit narco-trafficking, bilibid drug trade, naakwit sa ilalim ni Pangulong Marcos. At ang unang pinasalamatan ni De Lima ay si Marcos, hindi yung hukuman, hindi yung abogado niya. Ito mong subliminal message niya, no? Ano mangyayari? Yung sinasabi lang, magiging narco state tayo. Alam nyo, pag gaganyan, kanya-kanya na lang depensa. May right to self-defense na naman tayo. Mag-armahan na lang natin ang sarili natin. Anyway, may naghihiling dito. Ano daw ibig sabihin na yung Solicitor General ay ayaw o tumanggi na idepensa ang gobyerno doon sa Korte Suprema. Alam nyo po kasi, ang Solicitor General sa batas ay siya ang law office ng gobyerno. Hindi po DOJ. Ang DOJ, ang executive function ng DOJ ay mag-prosecute ng krimen. Pero pag ang dinidemanda ay ang state, ang republic, o any of its high officials regarding the legality, validity, constitutionality of an executive function, Solicitor General ang kanilang abogado. Ang Office of the Solicitor General ang law office ng gobyerno. Ngunit, nakalagay din po sa administrative code na ang Solicitor General ay independent. Ibig sabihin, pwede po siyang kumuha ng isang stand, isang posisyon. Pwede niyang tindigan ng isang bagay na salungat sa stand ng gobyerno. Kaya po, merong mga criminal cases na inaapila. Kapag ang isang criminal case po ay inapila sa Korte Suprema, inapila, ang lumalabas pong nagtatanggol, halimbawa na-convict, halimbawa si Franz Castro na-convict, nag-apila siya. Solicitor General po ang nagko-comment. At minsan po, lalo na sa Supreme Court, pag medyo kontrobersyal, nagko-comment ang Solicitor General na kontra sa stand ng prosecution. Di ba dapat ang gobyerno
ang role niyan ay mag-prosecute. Opo. Sasabihin niya, ito may kasalanan. Pag inapila yan, igigiit nila na may kasalanan. Minsan ang Solicitor General nagko-comment, sa tingin po namin, yung taong yan, yung akusadong yan, ay walang kasalanan at dapat ma-acquit. Ayun. Ganon yun. Pwede Independent, pwede. Ayan. Kaya yung mga nagsasabing bakit ganon si Solicitor Sol General Guevara, hindi nyo po nauunawaan. O Ganyan, baka ano. nag-google na naman kayo ng batas. Ganon po talaga ang batas. Kaya ano't punta kayo sa Laguna, paliliwanag sa inyo ni Dan Fernandez. Speaking of Dan Fernandez, si Dan Fer, ha? Dan Laki Fer. na, ha? Talaga? Laki na ni Dan Fer. Gano'n nakalaki? Malaki na. Ang lakas tumalon kasi half-breed yun eh. Malakas Aspin kumain. yun eh. Hindi, Aspin yun at saka Pomeranian eh. Opo. Ayos. Ay, si Dan Fer. Kaya yung Pangalan mo sinasabi pala. nyo na bakit ganon ang Solicitor General, kung hindi niya pwedeng tulungan ng gobyerno, yung mga makagobyerno, Opo. kung hindi niya kayang pagtanggol ng gobyerno, dapat mag-resign siya. Hindi po ganon yun. Ha? Please educate yourselves bago kayo magsalita. Ganon po talaga ang role ng Solicitor General. Lalo na kung naghayag na siya ng stand na walang jurisdiction ng ICC, paano mo sasabihin ngayon na may ipagtatanggol mo na may jurisdiction? Opo. Ayun. Kaya nag-decline siya. Okay. Kesa naman, nag-appear siya roon, sinabi niya, wala talagang jurisdiction ng Supreme Court. Ang ICC, ICC. sorry. Ang International Criminal Court. O, di ba?